Tuloy pa rin kayang bababa ang presyo ng Bitcoin o kaya magre-reversal na ito pataas? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yon, kung bago pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga pala si Estudyante Trader, isa tayong finance content creator, business owner, and definitely a global trader and investor as well. So mag-subscribe ka na ha, mag-follow ka na sa aking mga social media accounts bago natin simulan itong vlog na to para nang sa gayon ay updated ka sa mga contents na gagawin natin. Ayos po ba yon? O ito na nga ang tanong. Grabe no, nag-live po tayo nung mga nakaraang linggo lang, wala pang 2 weeks ago. Kumbaga, makikita po natin dito na dun sa live na yun, na-predict ko na ang Bitcoin pababayan dito sa 50,000 levels, no? To be exact, 52,000 to 53,000 levels. Ito na nga po ang presyo ng Bitcoin ngayon. Ayan, no? Nasa 55,000 hanggang ngayon. Ang lowest niya around 53. Ngayon, ang tanong nga, patuloy pa rin ba itong bababa? Kasi makikita natin parang waterfalls no? Parang tinatawag natin ito na falling dagger na talagang pababa ng pababa, hindi siya nagkakaroon ng major significant area to reverse. So, okay, analyze na po natin. So, first of all, kapag mag-a-analyze kayo ng kahit anong stock or crypto or ng kahit anong asset chart, makikita natin dito na dapat lagyan natin siya ng support and resistances para nang sa gayon magkaroon muna siya ng particular range, no, kung saan siya possible bumaba or kung saan siya possible tumaas. So daily time frame po ito, medyo malawak no ang range niya. So makikita natin dito merong resistance around 72 to 73,000 at syempre ang pinaka support niyan kasi guys sa totoo lang no around 59,000 to 60,000 talaga. Ito ang dating support niyan. Ayan, 'di ba? Kung medyo isasama pa natin tong swing low na to, ayun nga, around 56,000. Pero ang valid support area talaga niyan, itong range na to. Kasi in the past months, in the past weeks, meron siyang multiple touches within that particular range. Ngayon, ito nga ang problema sa Bitcoin. Pag-usapan natin bakit din siya bumababa. Number one, makikita natin dito sa present time, mas marami ang bearish candlesticks kaysa sa bullish at when it comes to quantity and intensity, mas nagkakaroon dito ng selling pressure kaysa sa buying pressure. Pansinin nyo po from June, starting of June hanggang ngayon po, talagang tumataas man siya pero kaunti lang. Nagkakaroon agad-agad ng declining or ng pag-decline, pagbaba ng presyo dito. Kumbaga pag umangat ng ganyan, bumababa ulit kasi it turns out maraming nagbebenta rito sa mga areas na yan. So then, ang mahirap lang dito sa Bitcoin ngayon, nag-breakdown no? Yung 60,000 kasi 59,000 to 60,000, napaka-vital, crucial po niyang support na yan. Yan, no? 'Di ba? 59 to 61,000. Napaka-vital niyan. Ngayon, ang nangyari, nag-breakdown in the past days. Sir, bakit nag-breakdown? Is because of the fear, uncertainty, and doubt of the traders and investors at marami kasing mga negative news, impact sa market natin. At yung binabantayan pa nga ng isa dyan ng CPI, 'di ba? Consumers Price Index ng US kasi it will determine the market sentiment kung ano mangyayari dito sa Bitcoin. But nonetheless, technically speaking, technical perspective, possible pa itong bumaba ng 50,000. Yeah, 52,000 US dollar mark. Ayan, dito sa mga support areas na to. Kasi, wala nandito siya sa below the range hindi naman dun sa above the range. Kaya masasabi natin na sana naman, wag nang mag-breakdown dito. Kung pumunta man siya dito sa levels na to, which is malapit na, sana nga, saluhin na dito ng mga buyers yan. Wag nang bumaba further down. Kasi pagka ang nangyari, 'di ba, makikita natin, meron tayong gitna dito. Ito yung lower range, ito yung upper range. Pag yan, bumaba pa rito yan sa 49,000, ayun na nga, babalikan niya itong mga dating levels na to sa price action. Babalikan niya itong mga levels na yan So, mangyayari, no, eto, accumulation, and then pataas, markup, and then yung tinatawag natin na 4 cycles of market na dito ay paunti-unti na nag-stack up yung presyo tapos declining na ulit, baka naman mag-downtrend na naman ng Bitcoin yan. Magda-downtrend na naman ng Bitcoin yan. Yan ang hinala ko dyan no? Kasi hindi pa siya totally bullish Grabe tignan nyo po, in the past 1 month, from June 8 to July 8, no?
isang buwan, makikita natin dito ang dinecline niya around 25 no percent. So makikita natin dito from the swing high and swing low, 1/4 no ang Bitcoin ang binaba niya. Ngayon, ang pinakatanong na nga lang natin dito, sir, sige, nagawan mo na lang analyzation, nagawan mo na kung saan yung mga ranges na pwede siyang bumaba, and then kitang-kita naman natin downtrend siya ngayon, short term trend. Bearish siya talaga sa mga RSI, MA, and all the other parameters and indicators. Negative po ang galaw ng Bitcoin ngayon. Thus, negative din yung mga iba't ibang cryptocurrencies na kasabay nito. Kasi tandaan nyo, ito pa yung isang lesson dito, kapag bago pa lang kayo mag-trade, bago pa lang kayo mag-execute, no, bago kayo mag-buy at mag-sell, tignan nyo yung mga kasabay na gumagalaw ng Bitcoin at yung mga hindi sumasabay sa galaw ng Bitcoin. Kailangan nyo aralin yan. Bakit? Para nang sa gayon, malaman ninyo ano yung mas higher risk, ano yung mas higher return, at ano yung mga selection o pagpili, tamang pagpili na gagawin ninyo bago pa man kayo mag-trade. So, dapat meron kayong ganong plano. Ano kaya yung mga cryptos na sumusunod sa Bitcoin at ano kaya yung mga hindi, para nang sa gayon, alam ko dito ano ibabaylong ko, alam ko ano isa-sell short ko. So, dapat po may ganun tayong plano. So, ngayon, ang tanong na nga, no, is this the best time to buy? No, ito ba yung tamang timing? Ito ba yung sinasabi nila na bumili ka ng bumili kasi mura na, mag-accumulate ka daw? Well, technically, or long-term perspective, no, pwede naman yon na mag-accumulate ka kasi nga bumababa naman yung presyo. Pero kung technical analysis natin pagbabasihan, pwede pang bumaba. Para sa akin, hindi ngayon ang the best time to sell or to buy, but this is the best time to study first and then decide kung bibili ba kayo, mag-accumulate ba kayo o hindi. Yun po yun. Huwag kayong, hindi porket bumaba ngayon ng 55,000, ayan. Uy, bili na tayo, 55,000 na. Uy, nag-52,000, bili na agad tayo. Nang walang aral-aral, walang plano, walang preparation, mas mahirap yung ganon. So, kaya this is the best time to study first and then decide saan kayo mga bibili dyan. Kasi baka mamaya nga, mapaaga kayo ng bili. Halimbawa, napabili kayo nung 59,000, bumaba pa pala ng 53,000 dito. Napabili kayo ng 55,000, baka naman bumaba pa yan into 50,000 levels. Yun yung inaantabayanan natin. Kaya kayo mga traders, no? I hope marami kayo natutunan sa video na ito. Ano ba yung insights nyo dito sa Bitcoin and the whole cryptocurrency? Although lumalawak ang crypto adoption sa buong mundo, pero despite still Bitcoin having, pababa pa rin itong galaw ng Bitcoin, no? So, kaya kayo mga traders, ano bang insights nyo dito sa Bitcoin? So, hanggang dito na lang muna tayo. Estudyante Trader here. Follow for more contents like this.